America. Our topic for today is taxes, tax return filing. Here in America, last day for filing your tax return is April 15. So now is April, first week of April. So you still got at least 1.5 weeks. So don't forget to file your tax or else you get penalty. So now, merong nagtanong sa akin that ano ba ang magandang ipa-file ng tax dito sa Amerika? Yung standard ba or yung itemized? Guys, me myself, I am filing my own tax. So I use standard. Kasi yung aking income sa work ko lang talaga. So wala ng ibang-iba pa. Meron naman akong dinodonate pero kukunti lang. So, mas maganda pa ang standard kasi single filer ako. So, now, kung kayo ay married, so, tapos, syempre, kung ba nagtrabaho yung asawa mo, nagtrabaho yung husband mo, wife, ganon. So, joint kayo. Ngayon, mas maganda ang itemize kung sakasakaling marami kayong expenses tulad ng babysitting, nagbayad kayo sa babysitter, nagpa-fix kayo sa bahay nyo, tapos kung ano-ano pa, nagdo-donate kayo ng maramihan, ganon, tapos maraming mga items na pwede nyong ilalagay doon para magkaroon kayo ng refund. Okay? So, yon ang tinatawag na itemized filing. So, ngayon, ang standard deduction naman, sabi, this is fixed amount that IRS lets you subtract from your income. No proof needed. Wala nang proof needed kasi standard lang. Wala na, paglagay mo lang dyan, poop, tapos ka na kasi wala ka nang mailagay dyan. Kahit may bahay ka pa, tapos yung yung tax mo, hindi naman masyadong malaki, tapos wala ka namang nagre-rent sa'yo, wala ka naman ganun-ganun, wala. So, mas mabuti pa yung standard kasi malaki pa yung makukuha mo, di ba? So, ganito yon. Pag standard ang pipiliin yung ipa-file is, you don't list individuals' expenses. So, hindi mo na yon kahit nagdo-donate ka pa ng 3 charity, hindi mo na, kung sa tingin mong kukunti lang, so hindi mo mailista. Wala ka na talagang ililista pag standard. Meaning, very simple lang talaga, very easy. It's quick and simple. Most people use standard option. Okay? So now, ngayon, kung pupunta naman tayo sa itemized deduction, that is non-standard. Instead of taking the flat amount that was standard, then you file itemized, you list specific expenses you had during that year. Okay? So yun na yung sinasabi ko, kung nagdo-donate kayo, marami kayong charitable nga pinagdodonate nyo, malalaking amount, tapos yung mga, for example, yung car nyo na ayaw nyo na-donate nyo yan sa, for example, Goodwill, kasi dito sa US, maraming Goodwill, every city merong Goodwill, magdo-donate kayo doon, ma-file nyo yan sa tax. So, makakuha kayo ng refund dyan kung magdo-donate kayo. So, for example na yan ha. Tapos, yung mortgage interest nyo, kung meron kang bahay, siyempre may mortgage interest ka. Tapos, pwede mo yung ililist doon sa itemized. Kasi nga, itemized, di ba, makakuha ka talaga. Kung marami ang malagay mo sa itemized, mas malaki ang makuha mong refund. Kung marami ha. Kaya nang sinasabi ko, ginawa ko sa akin, ako mismo nag-file, ginawa ko na lang ang standard kasi, hindi naman masyadong marami ang aking nabigyan sa mga charitable. Tapos yung mga gamitan ko, binibigay ko, it's not that much amount anyway. So much better mag-standard ako kasi mas malaki pa ang aking makukuha. Okay, single filer. So ngayon, yung sa itemized, balik naman tayo sa itemized, lahat na mga receipt, iiponin nyo yan kung nagplano kayo na mag-itemize filing sa tax return. So, kung nagplano talaga kayo, you keep all your receipt kasi proof din yan. Hindi naman kayo basta-basta din pag i-audit mo, di ba? Pag i-audit kayo, patay kung wala kayong papakitang receipt, di ba? So, kailangan i-keep nyo yung receipt to proof nga totoo yung ginawa nyo, nag-file ka ng itemize. So, ngayon, yung mga charitable, lahat-lahat ng binigay nyo, for example, kahit yung kamag-anak mo mismo, tapos tumulong ka doon dahil nagkasakit, ganyan, pwede mo rin yang malagay sa itemize mo, malilista mo yan sa itemized deduction mo. For example, tulad ng humanitarian doon sa Pinas, yung taga-US,
halimbawa, tumutulong sila ng malaking amount doon sa Pinas sa humanitarian, pwede rin nilang maipafile yan sa tax return nila. So, itemize, additional itemize. So, yan, marami na yan ha. Tapos ngayon, kung iilang tao ang nabigyan nyo doon, halimbawa, nagbili kayo ng car sa yung kamag-anak mo nga hindi na makalakad, for example, car or wheelchair. So, yung amount na yon pwede nyong i-file sa itemize. So, marami na yan ha. Basta ang receipt, ikikip nyo lang talaga just in case nga i-audit kayo, di ba? So, lahat-lahat na mga bagay na pwede nyong i-file, I-keep nyo ang receipt nyo. Tapos, i-itemize nyo. Kung mag-file na kayo, siguradong malaki yung makukuha nyo yan. So, bali, talaga, magbigay kayo ng time. You have to spend time to gather all your receipt when it comes to filing your tax itemized deduction. Okay? So, yun, maraming trabahuin, guys. Maraming i-prepare mo. Kung halimbawa pupunta ka sa HR block, ayun, magdala ka ng envelope na puno ng mga resibo mo, puno ng mga charity mo nga binibigyan mo, puno yun, plus pang W2 mo, ganun-ganun. Kung may business ka, andun at maraming resibo or marami kang mga proof doon nga ibigay mo sa agent na pinapailan mo ng tax mo. Kaya minsan, mahal talaga yan, magsingil yung mga HR block, Jackson Hewitt, sino pa yan nag-prepare sa tax mo, mahal yan ang isisingil nyo kasi nag-spend talaga din yan sila ng hours to prepare your tax because you have plenty of receipt or whatsoever, rentals, you have a business, whatever, everything like that. Basta pag mag-itemize ka, ang daming chiche, boretsi na you have to have an effort to do so. Kaya talaga namang magbayad ka ng mahal. So while me, myself, example me, ako lang nag-file sa aking tax which is ayos as standard, ang dali lang guys. So, ano lang, mga 30 minutes, gawa ko na lahat, input ko yan sa aking, blah, 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 ayun. I own my own house, but the thing of it is, if I still do the itemize, it's just a few things additional to my house interest, so it's still not that much compared to standard. So, if I do itemize, all my receipt and all those interest things from my mortgage is still not good enough compared to standard. So that's why I choose the standard kasi malaki ang standard dito ngayon. Pero kung meron kayong itemize talaga, so mas malaki din yun kasi nga, depende yan kung gaano kalaki ang na-accomplish mo sa mga donation mo, charitable donation, blah blah blah, yung mga expenses mo, nga pwede mong i-refund, lalong-lalo na kung may business ka, small businessman, big businessman, basta business ang matatawag mo yan, lahat na mga expenses mo, pwede mong i-itemize kahit yung mga resibo nyo sa restaurant. Yung mga gasoline receipt mo, pwede. Kahit shopping, nagsha-shopping ka pa, basta gamit sa business mo, pwede mo yan isali sa itemize. Computer mo, gamit mo yan sa business mo, pwede mo yan isali sa itemize. Kung student ka, nag-aaral ka, marami kang books na binili, mga computer, mga ano-ano pa yan, blah blah blah, pwede mo yang ilagay sa itemize mo kasi meron ka rin talagang makukuha dyan. So, marami ka talagang makukuha sa itemize filing kung marami ka rin i-itemize, kung marami kang mga idadagdag sa mga listahan mo, di ba? So, yun. Ganun lang yan. So, guys, yung mga Filipino nga dito sa US, kayang-kaya nyo yan mag-file sa sarili nyo. Pwede naman kayong bibili yan ng maraming tinitinda na mga, yung mga desk ng tax return filing. Ilalagay nyo lang yan sa computer nyo. I-download nyo yan kahit sa cellphone nyo. Pwede na kayong mag-file ng tax sa cellphone nyo. I-download nyo lang yung apps doon. Pwede na kayo. So, gamitin nyo lang ang standard. It's very easy. It's really quick. It's very simple. So understandable. Nothing chichiburitsi. But then, you still can get a refund. Okay? Long time ago, I never get a refund because when you are single, you don't have any dependent, single filer, tapos you have a big income at your work, your yearly income, it's kind of big, so you are into the bracket, like 23% you are belong to that bracket, and yes, you pay back to Uncle Sam. So, ayan. Now, bakit ako ngayon hindi na nagbabayad? Dahil nag-advise sa akin ang aking sister na you need, in your paycheck, you need to add deduction or you need to deduct from your paycheck
ang withholding tax. So ngayon, nagpa-deduct ako sa aking paycheck for the withholdings. Kaya ngayon, pag mag-file ako, hindi na sumakit ang ulo ko dahil hindi na ako magbabayad ni Uncle Sam. Usually, every year, I will pay back them like $2,000 to Uncle Sam. Kaya minsan sumakit talaga ang ulo ko dahil malaki na yan. Magbayad ka naman uli. Ang dami-daming kinuha nila sa aking tax, sa aking paycheck. Pagdating ng year, ako pa rin ang magbabayad. Kaya minsan nakakainis pero wala kang magawa. Kaya ngayon, sabi ng sister ko, kasi meron din akong sister dito sa US, parang magkapit-bahay lang din kami, 15 miles away ang bahay niya. So, advice niya sa akin, sabi niya, ate, gawin mo ito, yung paycheck mo, pabawasan mo ng withholdings. Para pagdating ng filing, wala ka ng sakit sa ulo. Yes, totoo. 2 years ko na itong nagawa, walang sakit sa ulo. Kaya ganun guys, information lang ito sa mga baguhan, yung mga baguhan ng mga Filipino dito sa US. Kasi nga alam ko pag matagal ka na, meron ka ng alam. Tapos, kung wala ka ring alam, pupunta ka na lang sa Jackson Hewitt and HR Block. Pagawa ka sa kanila, magbayad ka ng dambuhala, mga presyo, ang mahal-mahal. So, ayun, gawin nyo na lang sa sarili nyo. Pag standard deduction kayo na lang gagawa kasi mabilis lang. Pero kung itemize kayo, tapos tamad na kayong maglagay sa computer, kasi ilalagay nyo yan guys doon. Type there, add ka naman. Ang tagal matapos talaga. So kung wala ka talagang patient niyan, tapos ang dami mong i-itemize, pupunta ka talaga sa HR Block, whatever agency nga nag-accept ng mga filing tax. Doon ka magbayad ng mahal. Kahit mahal, bayaran mo kasi ayaw mong mag-spend time sa mag-add yung mga itemize mo eh. Ayun. So ngayon, kung walang itemize, standard lang, very easy and simple. Do it yourself. Do it yourself. For as long as you have a computer at home, laptop, even in your own cell phone, you can do it. Especially na mga cellphone ngayon nga, iPhone, nandoon na lang lahat. Easy na talaga guys. Kaya, kung kaya nyo, bakit pa kayo mag-spend ng $200, $250, or even $300 to let somebody file your own tax that you can do it by yourself? Now, if you have plenty of money, so no problem. What I'm saying, if you are not lazy and you are itemizing your filing tax and you don't have much money, do it yourself. But if you have money, a lot of money, and then you're lazy to do your itemize, you just use people to do it yourself. Para bang nagka-college student ka nga. Ang hirap-hirap ng project mo, merong easy yung pinagawa ng professor mo, tapos nahihirapan ka na talaga, sumasakit ng ulo mo. O ngayon, kaya marami kang pera, o nagpagawa ka sa kaibigan mo. Maraming gumaganyan yan dito guys, no? So, nagpagawa, so easy, simple, wala na, ang laki ng grade mo sa easy mo, pero yun, ganun. So, ayan lang guys. Ngayon, sa madaling salita, before I end this video, standard deduction is very simple. Just file your W-2, that's it. An itemized deduction is very long way and headache, but there is a positive there. You can earn more for as long as you have a lot of items that you put it in there. You can get more refund, in other words. Okay guys, so yes. Do it yourself. DIY, do it yourself. Talking about DIY, I do it my flooring today. So my living room flooring, it's beautiful now. I changed my carpet to a plank, a wooden plank, and I do it today. It's weekend. It's done. I did it myself. So I thought I cannot do it, but then when I watched the YouTube, how to do this DIY thing, and you're replacing your carpet to wood, I got it. Yeah, but it's effort. I spent 8 hours, but then I'll do it myself. If I hired somebody, I could pay for the labor. Maybe it's $800 labor, so plus materials. So probably I will be spending $2,000 to $3,000 just the flooring in the living room. But I did it myself for $600. $600 the plank. Ang laki ng save ko, di ba? So, ganun lang din yun dito sa filing ng tax. Kung may time ka at hindi ka tamad at wala ka masyadong pera, gawin mo yon, makasave ka. Pero kung marami naman talaga yung ipa-file mo, mag-itemize ka na lang at ipagawa mo sa iba para wala kang stress. Kasi guys, sabihin ko sa inyo,
maglagay ka ng itemization, ang dami, hindi, mapapagod ka talaga sa kaka-enter. Okay lang sana kung yan ang trabaho mo, as in like, that's what you do every day, you know, but like a secretary, you know, I was a secretary before, I know, I work papers, computer, blah, blah, blah. It's sometimes so stressed out. So, ayan, kung kaya nyo, gawin nyo. Pag hindi, ipagawa nyo sa iba. Ganun lang yun. But anyway, thank you so much. So, hopefully, sa nagtanong sa akin nga dito sa Amerika nga baguhay pa, I'm sure I will send this video to you. I-ano mo lang. Ulit-ulitin mo lang. Kung hindi mo masyadong nakuha, ulit-ulitin, repeat this video parang makuha mo. At the end of the day, ikaw pa rin ang mananalo kasi may natutunan ka pa. Ganon lang yun. Learning is very important. And kung sinasabi pa nga nila kung you have a great skills and then madiskarte ka pa, sigurado may chance kang yayaman. Yan ang sabi nila. May chance kang yayaman. Talaga. Gamitin mo yung utak mo. Alright guys, thank you so much. And if you haven't subscribed to this channel, please click subscribe and then click the notification bell for my uploads and be notified. Thank you guys and stay connected. And to all my subscribers, thank you so much. I know you are just there and you guys are busy. I understand that. But just give me a like and I'll see you in my next video. Bye-bye.